Amen. Pinsang nagplanong mag-special number, nagkapareho pa. May naalala kayo? May naalala kayo sa linya na ganon? Si Pem, ano? So, sana raw mag-special number siya, ay nagkatsyempong pareho din yung song. Tapos yung pagkakakanta, ganun din naman ang gagawin, kaya redundant. Okay, so magandang hapon po. Ayan, opo. Na-bless po ba kayo kaninang umaga? Kahit doon nyo lang po nakikita yung, So, I decided na mag-hook na lang muna kanina yung church sapagkat miss ko po na makapag-ministeryo sa inyo. And I am very confident na magiging blessing po sa inyo yung message kanina. And medyo namove ako doon sa testimony, ano. So, talagang God is always perfect in His timing. So, at ngayon po, actually, yung message natin, medyo nakaugnay pa rin po doon po sa mensahe kanina. Well, nakakatuwa lang pong isipin na sa lahat ng sitwasyon natin sa buhay, ang Kristiyano po talaga, ang nare-realize natin, gusto lang pong magpakahayag ng Diyos sa mga buhay natin. Kaya maganda na lagi natin siyang makita sa bawat sitwasyon ng ating buhay. Now, bago po ako mag-preach, meron muna akong special announcement, okay? This time, hindi muna tayo magsa-7 last words. Okay, so, pero, ang request ko po, gamitin nyo na po itong season na ito. Ito na yung magandang pagkakataon at tiyempo or timing na kung lalabas kayong pamilya, ito na ho yung gamitin yung time. Okay? Labas po kayo ng Huwebes hanggang Sabado. Pero doon po sa pag-alala natin ng pagkabuhay ng Panginoon, wag naman pong doon po kayo mawawala. Okay? So, anong ibig sabihin mawawala? Hindi po yung mamamatay na or yung mawawala, yung sa service. Hindi po ba? Pero baka ganun din ang mangyari kapag po doon sa pag-alala natin, ay kasi parang maganda pong ma-educate lang yung mga Kristiyano na it is good to have a family time, pero sana po yung family time natin hindi kaagaw nung God's time. Hindi ba? Yung panahon ng Diyos. Katulad nga ng reminder ko po kanina, I'm sure inabutan nyo po yon, na sabi ko medyo namumove ako doon sa ganong idea po na yung klase ng Diyos natin napaka-considerate, pero marami pong mga Kristiyano walang konsiderasyon. Okay? O kaya parang naaabuso naman po yung konsiderasyon na ibinibigay ng Panginoon. Kaya ako po ayoko pong sa preaching, doon ka, alam niyo yon, yung magpapatama ng tao. Kaya pagka may something in my heart that I really want to express to His people, I want to do it in a way na hindi po ang dating parang personalan, kundi talagang like, a father to his children, na mga kapatid, tingnan niyo po, hindi ba tama lang? Binigay na ng Diyos ang lahat ng para sa atin. Bakit naman yung para sa Kanya, hindi pa natin maibibigay? Bakit hindi mo kayang buuin ang linggo mo na para sa Kanya? Bakit? Diba? Hindi ko talaga maintindihan yun eh. Hindi ko po maintindihan na may mga Kristiyano na pagka po nagsasalita, napakabuti ng Diyos, talagang hindi matatawaran kung gaano siya kabait, kamapagbiyaya. Hindi ba kung talagang gano'n ang paniniwala natin sa Kanya, ang dapat manifestation ng genuineness, ng ganong pahayag, yung magpakatapat po tayo sa Kanya. Kaya sabi ko, sa 3 larangan nakita ko na lahat ng mga pupwede, sinabi ng Diyos. Diba? Pero lahat naman ng mga bagay na bahaging para sa Diyos, sana po yun yung wag na nating mai-disregard. Ibig sabihin po, kung para sa Kanya po, yung pong ipinagbawal niya, sumunod na po tayo. Kung para sa Kanya yung ikapo, sumunod na po tayo. Kung para sa Kanya po yung araw ng linggo, sumunod na po tayo. So, kaya po, yun po yung announcement natin na wala po tayong 7 last words, Thursday man o Friday. So, hanggang Saturday, you can have, good time for your family. Just use that. Gamitin ang pagkakataon niyan to see each other. Kung posible po, kung gusto nyong mag-outing, di po ba? Pero, yung Wednesday po, ang hiling ko, isolid po natin. Para bago kayo lumabas, nakaganap pa rin po tayo. Evangelistic po ang gagawin ng Wednesday. So, you can invite visitors,
Kumbaga, kung gusto nyong napakaaga pa lang ng Webes, umalis na po kayo para ma-enjoy nyo talaga yung time na halimbawa talagang gusto mong mag-enjoy yung buong pamilya mo, yung isang buong resort, kayo lang, exclusive para sa inyo lang, walang problema doon. Pero yung Wednesday po, gawin natin pagkakataon to invite visitors na hindi man 7 last words, pero dahil nandito tayo sa season, sa moment, na ang isipan ng tao ay nasa dakilang sakripisyo ng ating Panginoon, use that as an opportunity to share the gospel to them. Try to invite your friends, your relatives, loved ones. Gawin nating solid po yung Wednesday para sa evangelistic meeting so that pagdating ng Thursday, sa labas po ninyong pamilya, at least hindi nyo pa rin masasabi, mahal na araw na paggunita sa kadakilaan ng Diyos, masyado po tayo nag-enjoy. May choir ba tayo sa Wednesday? Possible ba? Hindi. Sunday na, no? So, Sunday natin isolid yung choir. Pero siguro po, ilang special number na related doon po sa ating ginugunita o inaalala. Okay po ba yan, mga kapatid? Ha? Iligtas nyo po ang Wednesday at ang Sunday. Diba? Kainin nyo po ang lahat. Mula Lunes, Martes, Huwebes, Biyernes, Sabado. Pero yung bunga ng pagsamba, yung pong linggo, wag na wag yung kakanin sapagkat sa sandaling ito'y inyong kanin. Walang pagsalang. Walang pagsala. Okay? So, ready na kayo sa preaching? Ang gusto ko po i-share ngayon sa inyo, parang isang tanong na gusto kong sagutin natin. Ang title po, Can we really trust the Lord? Pwede ba natin talagang pagtiwalaan ng Diyos? Can we really trust the Lord? Psalm 138, verse numbers 7 and 8. Psalm 138, verses 7 and 8. Sabay-sabay po ang gawin nating pagbasa ng ating pong teksto ngayong hapong ito. Ako po'y nagsisikap na hanggat kaya ko po, pumarito po sa inyo at alam ko naman na sa Facebook pa lang, aware na po kayo na sobrang sikip po ng schedule bilang evangelist. Kaya umaasa naman ako na kapag ka po nag-e-effort po ako, maramdaman ko na hindi yung para pasalamatan nyo ako, kundi pahalagahan nyo lang po yung bawat panahon na nagkakasama po tayo. Amen? I want to be an encouragement to you, and it is healthy if you also would like to encourage your pastor. Okay? Psalm 138 verses 7 and 8, sabayan po ang gagawin natin pagbasa, so please try to understand as I read our text this afternoon. Psalm 138 verses 7 and 8, ready, begin. Though I walk in the midst of trouble, thou wilt revive me. Thou shalt stretch forth thine hand against the wrath of mine enemies, and thy right hand shall save me. The Lord will perfect that which is concerning me. Thy mercy, O Lord, endureth forever. Forsake not the works of thine own hands. Let us pray. Dakilang Diyos, pinupuri po namin ang pagbasa ng iyong banal na salita at umaasa po kami na ngayong hapon, ikaw po ang maglilinis ng aming isip, puso at pagkatao upang ang pagpapala na nais mo po na makamit ng iyong mga anak ay makamit po namin dakilang Diyos ng buong linaw. I pray, O Father, that you will again help me and empower me. May you fill me with your Holy Spirit, O God, and please reach the heart of your people through thy word. Ang mga nanghihina po, mapalakas, ang mga makapagpapatunay sa kabutihan mo, ay magdudulot naman ng encouragement sa marami. Thank you so much, Heavenly Father. And again, punuin mo po kami ngayong araw na ito. Magsalita ka po, O Diyos, sapagkat nakikinig kami na iyong mga anak. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. You may now be seated. So ito po'y awit ni Haring David, a Psalm of David. At dito po sa talata, napakaganda na kung iuugnay po natin sa buhay natin, ito po ay totoong nararanasan natin. In fact, yung unang part pa lamang po, though I walk in the midst of trouble. Have you been there? Naranasan nyo na po ba na sa buhay po natin, lumagay po tayo sa marami pong mga kagulumihanan, sa maraming mga kabalisahan? Yun po ang sinasabi ni David.
Ang sabi po niya, though I walk in the midst of trouble. Ang trouble po, maraming manifestations po yan sa buhay po natin. Marami po ring mga dahilan kung bakit tayo po ay natotrouble, mga kapatid. There are a lot of reasons why even Christians talagang dumarating sa point na lumalagay tayo sa tinatawag nating kagulumihanan. Ang tribulation po, sinabi mismo ng Panginoon na sa mundong ito, marami po tayo niyan. Di po ba? Ang sabi po niya, magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Sa mundong ito, marami kayong kapighatian. But be of good cheer. I have overcome the world. So meaning to say, the Lord Jesus Christ Himself, pinatunayan po niya yan na sa buhay ng Kristiyano sa mundo, maraming kapighatian. At yan ang maaring isa sa nagkokos ng trouble sa buhay mo. Posible rin pong yung mga testings and trials. Yung mga pagsubok na dumarating, nararanasan natin sa buhay po natin. Pwede rin naman pong yung mga threats. Ano po? Yung mga banta sa buhay natin. Banta ng maniningil, di po ba? Pwede po yan na pag hindi mo siya binayaran, may kalalagyan ka. Banta po yan. Yung bang threat na po pwede po, yung iba nga life-threatening pa eh. Meron pong mga karamdamang mabigat, dumating doon sa sitwasyon na yung sakit po niya bilang tao nakaka-apekto sa kanya. What I want to point out this afternoon is that the psalmist is telling us the truth. Sinasabi po sa atin ng psalmist ang katotohanan na sa mundong ito, marami pong kabalisahan, marami pong kagulumihanan, marami pong mga bagay na po pwedeng magdulot ng takot sa atin. But it is good to see, mga kapatid, na ang sabi po niya, though I walk in the midst of trouble, thou wilt revive me. Amen? Thou wilt revive me. Thou shalt stretch forth thine hand against the wrath of mine enemies, and thy right hand shall save me. Amen? Yun po ang isang napagandang katotohanan. Kaya nga mga kapatid, mga minamahal, sa mundong ito marami tayong kapigatian, sa mga sitwasyon sa buhay, marahil po pwede na tayo po'y maapektuhan, but it is good to know na may Diyos na po pwedeng magpalakas sa atin, may Diyos na pwedeng panghawakan natin, may Diyos na laging maaasahan po natin. Amen? Ang sabi po ng verse number 8, the Lord will perfect that which concerning me. Thy mercy, O Lord, endureth forever. Forsake not the works of thine own hands. Mga kapatid, gusto ko muna pong sa pinakapundasyon natin, tingnan po natin ang masasabi po nating nais ihatid ng talatang ito. Ang unang gusto kong bigyang pansin po natin sa ating teksto is the declaration. Diba? The declaration of the power of God. Ibig sabihin po, yung deklarasyon ng kapangyarihan ng Diyos. Diba? The declaration of power of His faith to God. Yung katiyakan, kapahayagan ng kapangyarihan ng Diyos sa tinatawag nating kanyang mga paggawa sa ating pong mga buhay. The declaration of power. Diba? Of His faith to God. Yung pong pananampalataya sa kapangyarihan ng Diyos, sa magagawa ng Diyos. Maganda rin po na mabigyang pansin po natin dito, okay? The power of the declaration of His faith to God. Yan po yung unang puntos natin dito po sa ating mensahe. The power of His declaration of His faith to God. Ikalawa po, the proven dependence to His God. Diba? O to His faithful God. So, gusto ko po, ini-establish ko ha. Ang unang bahagi po natin is the power of the declaration of His faith to God. Yun po ang mapapansin nyo po rito. Ikalawa po, the proven dependence to His faithful God. Yung kanyang lubos na pagsandig, yung kanyang lubos na panghahawakan, yung lubos na pagtitiwala po niya sa katapatan po ng Diyos. And also, it is about the perfect demonstration of the faithfulness of God. Isa-isahin po natin mga kapatid, ho? So sa ating pong ini-establish na foundation sa mensaheng ibibigay ko po sa inyo using our text, tatlong bagay po ang magandang makita natin. Number one, the power of His
declaration. The power of the declaration of his faith to God. Okay? Pangalawa po, the proven dependence to his faithful God. Yung pong kanyang, yung patunay, yung patotoo ng pagsandig, yung pangahawakan sa Diyos. And then, the perfect demonstration of the faithfulness of God. Yung pong mga karanasan natin sa buhay, yan po ang po pwedeng maging demonstration ng katapatan ng Panginoon. Kaya nga, mapapansin nyo po, ang lagi ko pong ginagawa, pinapaalalahanan ko po kayo. Pinapaalalahanan ko po kayo na minsan medyo mag-ingat po tayo na ang lumalabas sa bibig po natin, bitterness, reklamo, mga daing po sa buhay. Kasi yun po ay nagbibigay ng masasabi nating pangit na mensahe sa nakakarinig sa atin. Na para bang ang Diyos pabaya, para bang ang Diyos nagkukulang, para bang ang Diyos hindi pwedeng panghawakan. So I want to encourage every one of you this afternoon na ang maging gawi at ugali po natin always testify of the goodness of God, of His great power, yung pong katulad nung pong psalmist sa kanyang kapahayagan. So makikita nyo po, the powerful declaration of His faith to God. Okay? The proven dependence to His faithful God. And then, the perfect demonstration of the faithfulness of God. Do you really believe that our God is faithful? Kaya ba nating panghawakan at pagtiwalaan ng katapatan ng Diyos? Mga kapatid, ito po ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya sa message po natin ngayon, ilang mga halimbawa po ang gusto kong makita ninyo para po nang sa ganun, yung tanong ko po sa inyo, can we really trust the Lord? Sa palagay mo. Po pwede ba natin talagang panghawakan ng Panginoon? Kapag ka ikaw ba'y may mga trouble, po pwede mo bang panghawakan ng Panginoon? In times of trouble, in times of tribulation, in times of testings and trial, in times of threat, mga kapatid, sa buhay natin, pagka ba may persecution, kapag ka ba may problem, kapag ka ba may pain, kapag ka po ba may mga pressures, mga kapatid, na dumarating sa buhay natin, can we really trust the Lord? Yan po ang ating magandang masagot ngayong hapong ito. Alright? Magbibigay po ako sa inyo ng mga example na kung saan sila po ay naging manifestation ng kabutihan, katapatan at kapangyarihan ng Panginoon. Mga halimbawa, mga kapatid, na po pwedeng sa mga panahon na ikaw ay dumarating sa matinding laban sa buhay, sa mga panahon na parang ikaw ay nabibigatan, sa mga panahon na parang nandyan ang matinding atake ng kaaway. It is good for you to remember itong mga examples na ibibigay ko sa inyo at ang gusto ko pong unahin po natin ay si Moses. Because Moses delivered, the people of God. Makikita nyo po how Moses delivered the people of God. Saan po sila nailigtas, mga kapatid? Alam nyo po yan na hindi po naging madali ang kalagayan ng bayan ng Panginoon sa pag-aalipin po, sa pang-aalipin ng Egyptians, mga kapatid. Sa pamagitan po ni Pharaoh, alam nyo po kung gaano sila minaltrato, alam nyo po kung gaano sila inabuso, alam nyo po kung gaano sila pinahirapan, pero makikita nyo po that the Lord used Moses to deliver them, and hindi naman po ganun kadali po yan. Nung nailabas po sila, they experienced so many things along the way. And that is very true in our lives. Kahit Kristiyano na po tayo, along the way, marami pa rin po tayong pwedeng maranasan. Po pwedeng sa paglalakbay mo bilang Kristiyano, darating ka pa rin doon sa mga atake ni Satanas sa buhay mo. And in fact, sa logical na pagtanaw po natin, natural lang na atakihin ka ni Satanas kung nasa Panginoon ka. Tama po? It is but natural na makaranas po tayo ng mga atake ni Satanas sa buhay natin. At alam nyo po, nakakatuwang isipin, because humanly speaking, it is very impossible to happen. It is very impossible to happen. Ito pong si Pharaoh, sa kanyang kalupitan, sa kanyang kabagsikan, sa kanyang matinding, masamang pag-uugali, mga kapatid, napaka-imposible po, napapayagan niyang palayain po ang mga Israelites. Pero gumawa ang Panginoon. And the Lord used Moses for that to happen. Para mangyari yan. And we know the story
na nagpahayag ang Diyos even to Pharaoh ng kanyang kapangyarihan sa pamagitan ng mga plagues na pinarating po sa kanila. Yung pong mga plagues na yon ay manifestation ng power ng Panginoon. Mga kapatid, isang bagay na po pwede makakomfort sa atin sa lahat ng laban sa buhay, may Diyos tayo na ipinakikipaglaban tayo. The Lord is actually the one fighting for His children. We just need to trust Him. Pagtiwalaan lang po natin siya na sa anumang laban sa buhay na ito, siya ang kakampi natin, siya ang tagapagtanggol natin, siya po ang tagapaghiganti po natin, siya po ang magbibindicate sa atin. Kaya napakaganda na sa buhay po natin mga kapatid, ang ating makagawian ay ang lagi natin siyang panghawakan. Amen? Yes. Ano nangyari? Nagpahayag ang Diyos ng kanyang mga gawa na kung saan mga kapatid, ito yung medyo nakayanig kay Pharaoh. Hanggang sa dumating na po na pinayagan silang makalaya. Pero kala nyo ba tapos na ang kwento? No! Because along the way, nakapag-isip-isip si Pharaoh. At doon sa kanyang naisip mga kapatid, ang gusto po niya mapapangyari, maibalik po sila. Na muling alipinin po sila. Kaya ano po ang ginawa po ni Pharaoh? Inutusan po niya yung kanyang mga mandirigma, yung kanyang mga chariots para habulin po sila na clear picture po yan ng realidad sa Christian life na kahit save ka na, andyan pa rin ang lahat ng mga masasabi nating kampon ni Satanas upang tayo po ay yanigin, upang tayo po ay gambalain, upang tayo po ay masasabi po nating usigin. Pero mga kapatid, in the story of Moses, makikita natin that the Lord delivered His people. So Moses delivered God's people, and that is, para sa akin po manifestation ng Diyos na po pwede natin pagtiwalaan. Hindi po yung rod ang nagligtas sa kanila. Hindi si Moses ang nagligtas sa kanila. Hindi po ang kahit sinong tao nagligtas sa kanila. Ang Diyos ang nagligtas sa kanila. Kaya anumang kinagigipitan mo ngayon, anuman ang mahirap na sitwasyon mo ngayon, God is able to deliver thee. Amen? God is more than able to deliver us, mga kapatid. Ang importante lang, pagtiwalaan mo siya. Ang mahalaga lang sa Diyos, ipakita mo na believe ka sa Kanya, na nagtitiwala ka sa Kanya, na hindi ka nag-aalinlangan sa kaya niyang gawin o magagawa niya sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Again, I would like all of you to see, I would like all of you to know, I would like all of you to realize that Moses delivered God's people, and that is to me a clear manifestation of the powerful God. Amen? Yan po ay napakagandang kapahayagan ng makapangyarihang Diyos natin. Kaya kung titignan nyo po ang istorya ni Moses at sasagutin nyo po ang tanong ko, can we really trust the Lord? Yes, we can trust the Lord. Amen? Pwede mo siyang pagtiwalaan. Mahirap naman yung mga simpleng bagay sa buhay natin, hindi natin maipagkatiwala, samantalang itong ang isang bagay na napaka-imposible at ang hirap isipin na gawa ng Diyos na sila po ay iligtas. Moses delivered God's people. Second, David defeated Goliath. Diba? David defeated Goliath. So makikita nyo po, it is not David. You know the story. Alam nyo po, even the statements of David. Kung paano pong ipinapahayag ni David that the battle is the Lord's. Ang pakikipagbaka, ang pakikipaglaban sa Panginoon. In fact, diretsang sinabi niya kay Goliath, ikaw lumalapit ka sa akin na ang pinangahawakan mo, yung kalakasan mo, yung kalasag mo, yung kasanayan mo, lahat ng kakayahan at magagawa mo, pero ako, lumalapit ako sa iyo sa pangalan ng Diyos na hinahamak mo at naniniwala ako na ibibigay ka ng Diyos sa aking kamay. Amen? Anong nangyari? Natalo ni David si Goliath. Kaya nga minsan inilalarawan natin na posibleng ang kinakaharap mo sa buhay ngayon para bang mga higante, mga kapatid.
Di ba? Parang ang kinakaharap mo sa buhay mo ngayon, kinatatakutan ng marami. Because in clear picture, kung babalik tanawan nyo po, kitang-kita na si Goliath po, kinatakutan ng mga sundalo, even si King Saul. Di ba? So it means to say, hindi magaan, hindi madali ang laban kay Goliath. And in fact, all of them are admitted na walang makakatalo sa kanila kay Goliath. Kung ang pag-uusapan natin, yung pong mga mandirigma, mga sanay po yan, mga magagaling po yan. Pero inamin po nila, hindi nila kayang harapin si Goliath. Sila'y nagtatago dahil hindi nila kayang harapin si Goliath. Now, King Saul, according sa testimony, si King Saul, sa kanyang kahusayan, kayang pumatay ng libo-libo. But just try to imagine, si King Saul, na ang kanyang abilidad sa usapan ng pakikipaglaban, kayang pumatay ng libo-libo, pero nakatago at natatakot sapagkat admitted siya, hindi niya kaya si Goliath. How come na si David na isang pastol nung dumating doon sa lugar at narinig ang pangahamak ni Goliath, hindi niya nabigyang pansin ang laki ni Goliath, hindi niya binigyang pansin ang kasanayan ni Goliath. Why? Sapagkat ang natutunan ni David, ang panghawakan ay ang Diyos na higit na malakas at makapangyarihan sa anumang Goliath sa buhay na ito. Amen? Yun siguro yung magandang makasanayan natin. Ang maganda po sana na makagawian natin, hindi yung minamagnify natin si Goliath sa buhay po natin, kundi i-magnify natin ang Diyos na may kakayahan na tulungan tayo sa mga Goliath na kinakaharap natin sa buhay na ito. Amen? David defeated Goliath. Tanong, can we really trust the Lord? Natalo ba ni David? Dahil sa galing niya? But no. Anong sabi ni King Saul? David, paano ka mananalo dyan? Mula pagkabata, mananandata na yan. Mula pagkabata, mandirigma na yan. Samantalang ikaw, napaka-nobis mo, napakabata mo, bago ka para sa ganyang sitwasyon. Pero nung maliwanag na sinabi ni King David, kumbaga parang ang gusto niyang i-point out, di naman ako Yung Diyos na hinahamak niya, yun ang pinagtitiwalaan ko na magbibigay sa Kanya sa aking kamay. Anumang laban natin sa buhay, pwede natin mapagtagumpayan yan. Kung magtitiwala tayo sa Diyos. Amen? Uulitin ko po. Anumang laban natin sa buhay, anumang Goliath ang kaharapin natin sa buhay na ito, kung magtitiwala ka lang, kayang pagtagumpayan yan. Sapagkat ang Diyos ay higit na makapangyarihan kaysa kanino man na maaaring maging kalaban natin sa buhay na ito. Amen? Can we really trust the Lord? Moses delivered God's people. Goliath, David defeated Goliath. Elijah degraded the group of Baal's prophet. Diba? Makikita nyo po kung paano pinahiya ni Elijah ang grupo ng mga propeta ni Baal. Mga kapatid, mga minamahal, ito pong bagay na ito ay napakaganda na makita po natin na sa buhay may mga challenges na kung saan pagkakataon to manifest the greatness and the power of God. You know, difficult situations in life, yung mga challenges sa buhay natin, kung magiging tama pananaw mo, yung mga difficult situations na yan po yung opportunity para mahayag upang makita po kung gaano kagaling at makapangyarihan ang ating Panginoon. Amen? Sige po, tingnan nyo at pag-isipan nyo pong mabuti. Ilan po ang propeta ni Baal? 450. Si Elijah nag-iisa. Ang ibig sabihin po, sight consideration. Diba? Kung i-consider natin yung nakikita, paano mo tatalunin? Diba? At paano ka poporma dyan? Paano ka haharap na ang kakaharapin mo ay ang 450 prophets of Baal? Pero ang laban naman po, hindi si Elijah laban sa 450. Ang labanan po, ang Diyos ni Elijah laban sa kay Baal. Hello? Di ba? Minsan po nakakahiya
Sinasabi mo, tunay ang Diyos mo. Sinasabi po natin na ang ating Diyos ang totoong Diyos. Pero mukhang mas namamayagpag pa si Baal. Mas namamayagpag pa yung pong mga unbelievers sa kanilang usapin ng paglilingkod, sa usapin ng pagsamba, sa usapan ng maraming bagay na kung saan nagiging kapahayagan ng kanila pong pagkilala sa tinuturing nilang Diyos. Mga kapatid, mga minamahal, hindi si Baal ang tunay na Diyos. Ang tunay na Diyos ay ang Diyos ni Elijah. Ang tunay na Diyos ay ang Diyos ng mga Kristiyano. And let them see that, mga kapatid. Hindi yung tayo po ang nagiging kahiya-hiya. Mga kapatid, makikita nyo po sa kanyang story that Elijah was able to degrade the group of Baal's prophet. Grabe po yun. Talagang ang dami-dami nila. Napahiya po sila. Why? Sapagkat ang natutunan ni Elijah ay yung panghawakan ang Diyos sa kabila ng marami po ang kanyang kinakaharap. Application, life application. Anong maalipin sa'yo? Anong nagpapahirap sa'yo? So kasi yun po yung maliwanag na storya ni Moses eh. Bayan sila ng Diyos pero inaalipin sila. Bayan sila ng Diyos pero pinahihirapan sila. Bayan sila ng Diyos pero minamaltrato sila. At hindi po kalooban ng Diyos na ganun ang kalagayan nila. Ang gusto lang po ng Panginoon sa sitwasyon po natin na katulad ng naging kalagayan nila, matuto silang kumilala na may Diyos na magliligtas sa kanila. And obviously, mga kapatid, ito po ay napatunayan. Ginamit ng Panginoon si Moses to deliver God's people. Ang ibig sabihin, we can really trust the Lord because God can deliver us. Amen? God can deliver us. Kaya ng Diyos na tayo po'y iligtas. Tingnan niyo po ang sabi again ng teksto natin. Though I walk in the midst of trouble, thou wilt revive me. Thou shalt stretch forth thine hand against the wrath of mine enemies. And thy right hand shall save me. Amen? Mga kapatid, mga minamahal, sabi ko nga, ang mga Kristiyano, minsan nakakalungkot makita na parang ang babaw-babaw ng tingin sa ginawa at ginagawa ng Diyos sa buhay niya. Yes. Alam niyo po yun, minsan tayo pag nagkukwentuhan, kung gaano tayo kagaling, mga excited tayo, mga enthusiastic tayo, pero nag-uusap tayo about the goodness of God sa pinatunayan niya sa buhay mo. Pero may mga Kristiyano na parang napakagaan, parang napakababaw. Mula sa naging kalagayan ng bayan ng Diyos sa kadustaan, kahirapan at mga pag-uusig at pagmamaltratong ginawa, isipin niyo po kung anong damdamin nila na sa isang pagkakataon, narito po mula sa kanilang mabigat na kalagayan, sila po ay nakalaya. Naniniwala po ako na kung gagamitin natin ang ating imahinasyon, ang matatanaw niyo pong larawan ay mga nagtatalunan, mga nagdiriwang, mga talagang nagpe-praise the Lord. Why? Because it is really a great thing to experience the deliverance of God. Amen? Yung ma-deliver ka ng Panginoon, napakalaking bagay po niyan. Kaya I hope na makasanayan nating mga Kristiyano. Kaya nga sinasabi nila, di ba? Sa baptist daw parang walang Holy Spirit. Sa baptist daw parang patay ang Espiritu. Why? Sapagkat masyado pong naging mababaw ang treatment natin doon po sa kung paano kumikilos ang Panginoon. Hindi ko sinasabing maging emosyonal tayo, pero hindi po pwedeng wala tayong maramdaman sa napakabuting Diyos na pinatutunayan sa atin ang kanyang kabutihan sa mga sitwasyon natin na kung saan siya po ang nagliligtas sa atin. Ang sabi po ng Bible, the Lord is good, a stronghold in the days of trouble, and He knoweth them that trust in Him. Okay? Isang napakagandang punto po ito. Bakit hanggang ngayon hindi ka makaalis dyan sa trouble sa buhay mo? Kasi kilala raw ng Diyos kung sino yung nagtitiwala sa Kanya eh. At ang tiniyak ng Panginoon, yung nagtitiwala sa Kanya, ililigtas niya sa mga kagulumihanan. Ililigtas niya sa Kanyang mga kabalisahan.
The Lord is good, a stronghold in the days of trouble, and He knoweth them that trust in Him. It is good to emphasize that to everyone. He knoweth them that trust in Him. Kilala ka ng Diyos kung may tiwala ka sa Kanya. Alam ng Diyos kung mapag-alilangan ka. Kilala ng Diyos ang tunay na nangahawakan sa Kanya. At kung ikaw ay totoong nagtitiwala sa Diyos, sinasabi ko po sa inyo, God is able to deliver thee. Kaya anuman ang sitwasyon po natin, God can deliver you. So Moses delivered God's people. David defeated Goliath. And Elijah degraded the group of Baal's prophet. At dahil dito, kinilala ang Diyos ni Elijah. Dahil dito, naidambana ang Diyos ni David. Dahil dito, kinilala ang Diyos ng Israelita. Ngayong sandaling ito, actually po, maraming examples na makikita tayo sa Bible, pero pumili lang po ako ng 3 na mapapatunayan po natin that we can really trust the Lord. You can trust Him. I am telling you, you can trust Him. Ano man yung nagpapabigat sa'yo, ano man yung sitwasyon mo sa buhay, ano man ang gumugulo sa isip mo, pwede mong pagtiwalaan ng Diyos, pwede mong panghawakan ng Diyos, pwede mo siyang luhuran, pwede mo siyang iyakan, pwede mo siyang hingahan, pwede mong sabihin sa Diyos ang lahat ng iyong kagulumihanan at siya ang nagmamalasakit sa atin. At ang patunay nito, He is more than willing to deliver you, and you can really trust His power so that you can defeat the foe. You can defeat the enemy using God's strength by trusting Him in your life. Basahin natin uli yung teksto natin. Ready, begin. Though I walk in the midst of trouble, Thou wilt revive me. Thou shalt stretch forth Thine hand against the wrath of mine enemies, and Thy right hand shall save me. Amen? And Thy right hand shall save me. The powerful declaration of his faith to God. The proven dependence to his faithful God. And the perfect demonstration of the faithfulness of God. Amen? Anong sagot sa tanong? Can we really trust the Lord? Yes. Yes, and yes, we can trust the Lord. Tumayo tayong lahat. Ang worries, yung pagpapanik po natin sa mga sitwasyon sa buhay, yan po ay senyales ng kawalan ng tiwala sa kayang gawin ng Panginoon. Kapag tayo po ay nadadaig ng anumang trouble sa buhay natin, malinaw na kapahayagan yan ng kawalan ng tiwala na hindi ka nakasandig at nakasandal sa Diyos. Because if we will trust the Lord sa lahat ng sitwasyon natin sa buhay, God can save us. God can deliver us. You can defeat the foe. Yes. You can be the demonstration of the power of God, the faithfulness of God. Alam nyo, hindi lang tayo mga emosyonal. Pero kung magpapakatotoo po tayo, marami sa atin wounded. Marami sa atin hurt. Marami sa atin burdened. Marami po sa atin worried. And this afternoon, the objective of this message is for all of us to realize that we can trust the Lord. That we can really trust Him. Instead of you worrying, pray and trust the Lord. Instead of you panicking, pray and trust the Lord. We can really trust the Lord. The altar is now open for you. Whatever burdens you have in your life,
whatever battle you are facing right now, I am telling you, you can trust the Lord. You can trust the Lord. Sanayin po natin ang sarili natin na laging nangahawakan at nagtitiwala sa Diyos. Huwag tayong magpapatakot kay Pharaoh. Huwag tayong magpapadaig sa takot kay Goliath. Huwag nating hahayaan na dahil marami po ang ating mga kaharap at kalaban, kahit gaano karami po yan, Diyos ang katapat ng ating mga kalaban. God is more than able to deliver us and to give us victory in all battles in our lives. You pray to God this afternoon. Aatakihin ni Satanas ang isip mo, guguluhin niya ang kalooban mo, bibigatan niya ang puso mo. Pero panghawakan mo ang Diyos na nagpahayag ng kanyang kapangyarihan. He used Moses to deliver his people. He used David to defeat Goliath. And he used Elijah to degrade the prophets of Baal. And God is still looking for someone na po pwedeng maging manifestation ng kanyang power, ng kanyang katapatan. Sige po, God is listening to you, kapatid. Minsan nakikita lang ng mga kasama natin, katabi natin, masayahin tayo, nakikipagkwentuhan tayo, pero wala silang kaalam-alam na malalim ang sugat sa puso natin. Wala silang kaalam-alam na bigat ang labang kinakaharap natin. Walang kamalay-malay ang mga taong nakapaligid sa atin na tayo ay talagang medyo troubled sa ating buhay. But praise God, because this afternoon, the Lord gave us this message. And it is good to somehow apply this message. Gracious, loving God, our Father in heaven, we would like to again thank you and praise you for talking to us through your words. Thank you for this message, for this timely message, O God. Mula pa kaninang umaga, sobra ang iyo pong concern na palakasin mo po kaming mga anak mo, na pinapaalalahanan mo po kami na ikaw ang pwede namin panghawakan, ikaw ang pwede naming sandalan, ikaw ang pwede naming iyakan, ikaw ang po pwede naming luhuran, ikaw ang po pwede naming tawagan, Panginoon, sa mga nagiging sitwasyon namin sa buhay. Kaya dakilang Diyos, nagsusumamo po ako sa iyo. Ano man pong trouble ang nasa sa amin ngayon, nawa dinala mo kami sa realization that you can deliver us in the midst of trouble. Na ikaw talaga ang pupwede na pangahawakan namin sa buhay na ito. Kaya umaasa po ako, Panginoon, na matututunan naming lubos na pagtiwalaan ka. Dakilang Diyos, hiling ko po ang iyong patuloy na kapayapaan sa puso ng iyong mga anak. Kapanatagan sa lahat ng mga kinakaharap namin sa buhay nito. Complete trust, reliance on you, O Lord. Ito nawa ang aming makagawian. Muli po, hiling ko po na igawad mo ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat isa po sa amin. Bigyan mo kami ng lakas sa panahon ng aming kahinaan. Nawa dakilang Diyos, kami po ay bigyan mo ng kapanatagan sa mga panahon ng kaguluhan. At laging kami po sa iyo lang mga hawakan. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord.